Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Sa mga kapatiran natin sa si Joel Cameron, good morning po sa ating lahat. Happy New Year po sa ating lahat. Sa pagpasok po ng panibagong taon, may mga bagong virus na lumalaganap na naman po sa ating bansa. At pagpasok ng bagong taon, ang dami pong nagkakasakit. Sipon, ubo, trangkaso, dahil nga po sa panahon natin na umaga ang lamig-lamig. Kaya ang mga tao, bata, wala na pong pinipili na nagkakasakit po sa panahon ito. Pero lagi po nating pangahawakan ang mga salita ng Diyos. Aking pong i-share sa Matthew 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at tubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Lagi lang tayong sumunod sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong manalangin sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Na bawat umaga, pagising natin, bago tayo matulog, lagi nating hingin ang kanyang presensya, na samahan niya tayo, gabayan niya tayo. At sa Josue 1:9, i-share ko po sa inyo. Josue 1:9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Lagi natin tatandaan na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iingatan niya tayo sa anumang mga pasanin na dinaranas natin sa ating mundo ngayon. Sa awit 9, 1-6, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Dahil sa iyo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Makikita ka lang ay umuurong na ang aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong kaharapan. Patas at makatarungan ka sa iyong paghatol. Matuwid kong panig ay iyong ipinagtanggol. Binalaan mo ang mga bansa, nilipol ang masasama. Binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Ang mga kalaban naming naglaho ng lubusan. Ang kanilang mga lungsod, iyon ang winakasan, at sa aming alaalay nalimot ng tuwiran. 7. Ngunit si Yahweh ay nagaharing walang putol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katuwiran. Hinahatulan niya ang bansa ayon sa katarungan. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Purihin po ang salita ng Diyos. Lagi po nating pangahawakan ang kanyang mga salita, na hindi niya tayo papabayaan. Lagi lang tayong manalig sa kanya. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Mag-iba tayo ng landas. Manalig tayo sa kanyang mga salita. Huwag tayong magpanik. Kahit maubusan man ng mga biogesic dyan, mga bioflu dyan, isipin natin na ang mga salita ng Diyos, ang kanyang mga salita, ang makapangyarihang salita, ang magpapagaling lang sa atin. Di niya tayo pababayaan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo, Panginoon, ang aming pinangahawakan, Panginoon, na hindi nyo kami pababayaan sa mga oras na ito,
Panginoong Diyos, sa panahong ito nalaganap ang mga sakit, Panginoon. Tumitindi ang mga sakit, Panginoon. Bata, matanda, Panginoon, walang pinipili ang sakit, Panginoong Diyos. Panginoon, patuloy niyo kaming ingatan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming nagawang pagkakasala sa inyo, sa aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoong Diyos. Pagkus, Panginoon, lagi niyo pong ipaalala, lagi niyo kaming palalahanan, Panginoon, na huwag kaming bumitiw sa inyong mga salita. Dahil inyong mga salita, Panginoon, ay buhay, Panginoon, at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Ikaw ang aming pinapapurihan, pinapasalamatan, Panginoong Diyos. Naway dinig niyo po ang aming panalangin. Hinihiling ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa oras na ito, ati siyang papurihan, pasasalamatan sa pangunguna ng music team, awitan natin ang ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ibinigay niya sa atin at samahan niyo po akong magpuri sa ating Panginoon, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aawitan. Aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabi po sa Awit chapter 91 verse 1, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ang Diyos po ang ating lilim at kanlungan, ang ating matibay na muog at sandigan. Siya lamang po ang ating dapat pagkatiwalaan dahil hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Kaya samahan niyo po akong
umawit ngayong umagang ito para sa ating Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pangmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili
Ngayon, tinatawagan ko ang ating butihing pastor, Elmer Miguel, para sa mga salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng linggo at tayo ay sama-samang mananambahan sa Panginoon. At patuloy po tayong tiwala sa ating Diyos sa gitna ng mga pandemic na ito ay tayo ay ingatan ng Panginoon. Tayo po lahat ay pagsalusaluhan natin ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating pong marinig. Naway ang dalangin ko ay ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kagalakan sa buhay, bagamat meron po tayong pandemic at nandito naman po tayo, bumalik naman po tayo sa online service. Salamat po sa Panginoon at tayong lahat ay sama-samang nagtitiwala, nakikinig at sumusunod sa mga salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manandali ang manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, kami po ay lumalapit sa iyo sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo at sa patnubay po ng iyong banal na Espiritu, kami po ay humihingi sa iyo ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Ano man po ang lahat ng ito na aming pong nabanggit, naisip at nagawa, inihiling po namin, Panginoon, nawa kami ay yung pakalinisin at kami po ay hugasan ang iyong banal na dugo at bigyan mo kami ng kabanalan sa mga oras nito upang sa ganoon ay kami po ay makatanggap ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo, pagpapalang espiritual, pagpapalang paglago at pagtatag ng aming pananampalataya at kami, Panginoon, ay samahan mo. Ama, maraming salamat po sa kapatawaran mo sa aming mga kasalanan. Inihiling po namin ang puspos ng iyong banal na Espiritu ay manatili po sa bawat isa sa amin. At maraming salamat po, Lord, sapagkat ang patnubay at gabay mo ay sumasa amin, sapagkat hindi mo kami iniiwanan dahil kasama ka namin saan man kami tutungo. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpapalang ito at naway ang mga salita mo na aming pong matutunghayan ay bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, at pagsasagawa ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, at naway kasiyan mo kami lahat ng iyong banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kakayanan, ng kapangyarihan na maisakatuparan ang iyong mga salita sa aming buhay, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming tagapagturo. Ikaw ang aming master, ikaw ang aming leader, ikaw po, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So ngayon po ay ating po tutunghayan ang salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa aklat po ng Pilipos, sa mga taga-Pilipos, sa Philippians, chapter 3, verses 10 hanggang 14. Ano po ang sinasabi sa verse 10? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Verse 11, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita at atin pong tunghayan ang kanyang mga salita. Pinamagatan po natin ang ating tatalakayin ngayon ay
pagpatuloy tungo sa hangganan. Sinimulan po natin ang year 2022 na may pagbukas ng Biblia at tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng Biblia araw-araw. At nawa po ay hanggang sa hangganan o hanggang sa dulo ng taong ito ay matapos po natin ang pagbabasa ng Biblia mula po Genesis hanggang Malakay, Mateo hanggang Pahayag, hanggang Revelation. At ang hangarin po natin ay tayong lahat ay matuto sa mga salita ng Panginoon at lubusan pa natin makilala ang Diyos sa buhay natin. Ang aklat po ng Pilipos ay isinulat po ni Apostol Pablo. Na si Apostol Pablo ay, para sa kaalaman nating lahat, siya po ay pinanganak noong 3 AD. Kung susumahin mo ang 3 AD, ang Panginoong Hesus ay pinanganak ng mga 5 to 3 BC, before Christ. At siya ay namatay sa edad na 30, malamang ay namatay siya ng mga edad na 20, namatay siya ng AD 25. So, nung time na yon ay si Pablo ay marahil binatilyo na nung time na yon. At siya po ay sabihin natin ay nag-aaral pa ng panahon na yun. So, siya po ay natawag na sa prestigious family na kung saan ay Roman citizen po ang kanyang family. Pero siya po ay pinanganak nga po sa Roma, pero siya po ay lahing Hudyo. At mamaya makikita po natin yan. Siya po ay nakulong at nung sinusulat niya ang aklat ng Pilipos o ng mga taga-Pilipos, ay siya po ay nakakulong doon sa Roma. At yung mga aklat na kanyang nilimbag o sinulat nung siya po ay nakakulong, ay yan po ay walang iba kundi ang Philippians, kasamang Ephesians, Colossians at yung Philemon o yung Philemon. At isinulat po ang mga libro nito noong mga 62 to 63 AD, in between that. So yun po yung mga estimate ng araw. Ano ba ang konteksto kung ano ang pinaglalaban ni Pablo at kung bakit nagpapatuloy siya tungo sa hangganan? Ano ba ang mayroon panahon nilang yun? So dahil dito, tingnan po natin ang background. Sabi po sa Pilipos chapter 3 verse 4, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang panlabas na seremonya kung iniisip niyo naman na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong gawain. Sabi niya, lalo na ako, masigit ako. Sapagkat ang kanyang ipinaglalaban ay ang pagbabagong espiritual. At marami sa mga Hudyo nung panahon na yun, na para daw ikaw ay maging isang tunay na Hudyo na nagsasabi na dapat ay para maging ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat tuparin ang bawat utos o ang bawat batas. Sabi roon, at ng bawat sumasampalataya, tuparin ang batas, yung law, sa bawat sumasampalataya kay Kristo, na ito ang tinatawag na panlabas na seremonya o yung tinatawag na confidence in the flesh. At maraming mga Hudyo o sabihin natin mga Kristiyano nagsasabi noon na kailangan ay tuparin ang kautusan at kailangan magpatuli ka, kailangan ay magkaroon ka ng mga seremonyang ganito at lahat ng iyon ay binatikos ni Pablo dahil maraming sumisira sa kanyang ministeryo at maraming sumisira sa kanyang paniniwala na tanging si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas natin at siya ay sapat na si Kristo
upang tayo ay maligtas. At marami ang sinasabing kaaway ng krus doon sa sinasabi niyon. Sila po ay mga tinatawag ng mga Kristiyano. Ito ay mga Hudyo. Sabi na nga natin dito, tingnan natin sa verse 5. Sabi roon, yung kanyang tinatawag na tawag nito, yung kanyang biodata na sinasabi rito. Sabi niya, ako'y tinuli ng ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Na ibig sabihin, ang pagtutuli po kasi ay isang covenant, isang tipan. Naalala niyo si Abraham siya po ay 99 years old nung siya nagpatuli dahil sa tipan niya sa Diyos. At ganoon naman si Ismael ay 13 taon nung siya ay tinuli. Sabay silang mag-ama nung tinuli. 99 siya at pagkatapos si Ismael ay 13 years old, na ang ibig sabihin to ay nakipagtipan sila sa Diyos. So ang pagtutuli po ay pakikipagtipan. Yan po yung kanyang sinasabi. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreo. Nang ibig niyang sabihin dito ay siya ay walang halong dugo ng anumang hintil, kundi siya ay galing sa lahi ni Benjamin na katutubong Hebreo. Si Abraham po ay katutubong Hebreo, na ang tawag sa mga lipi ni Abraham noong araw ay mga Hebreo. At sabi doon ay sila yung mga tinawag ng Panginoon, o si Abraham ay tinawag ng Panginoon kasama ng kanyang lahi, na sila po ay pinili ng Diyos upang maging bayan ng Diyos. Sabi roon, kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Alam natin ang mga Pariseo ay mga strikto sa pagsunod, sa pagtupad at sa pagtuturo ng batas, ng kautusan. At yan po ay ang yan po yung kanyang tinatawag na biodata, yung kanyang nakaraan, sabi doon. And then sabi sa verse 6, dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Ako'y walang kapintasan. Ako'y blameless sa pagsunod sa kautusan. Sa kanyang pagiging masigasig sa pagsunod sa kautusan, sabi nga doon ay inusig niya ang iglesia. So dahil dito, tingnan po natin yung mga bagay nito. Paano niya inusig ang iglesia? Sabi sa mga Gawa, chapter 9, verses 1 and 2. Samantalang patuloy ang pagsisikap ni Saulo. Si Saulo po ay ito po yung ang pangalan niyang, ang kanyang hentil, o sabihin natin ay unregenerated name na Saulo. At nung siya ay tumanggap na sa Panginoon, pinangalanan siyang Pablo. Sabi roon, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipatay o maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapulong pari ng mga Hudyo. Verse 2, ang sabi doon, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. So, pinag-uusapan dito yung kanyang relihiyon, yung kanyang ginagampanan bilang isang Pariseo, bilang isang Hebreo, ay yun po yung kanyang pinapakita na ang kanyang nakaraan, ang kanyang ginawa, at yung lahat mo ito ay mga panlabas na seremonya o yung tinatawag na confidence in the flesh. And then pagdating din po sa verse 1 ng chapter 8 ng mga Gawa, kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ng araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Naalala natin na ito yung tagubili ng Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa na doon sa
Una sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea, sa Samaria, and then pagkatapos ay sa kaduluduluhan ng daigdig. At niloob ng Panginoon na ang iglesia ay mausig upang ang ebanghelyo ng Panginoon ay maikalat. Naikalat nga po sa Jerusalem, and then pagkatapos sa Judea at Samaria. So ano po ang nangyari ngayon? Tingnan pa natin sa mga gawa, chapter 13, verse 9. Si Saulo, na tinatawag ring Pablo, ay puspos ng Espiritu. Ang makatuwid, ang pangalan ni Pablo ay galing po sa salita sa dating pangalan na Saulo, na ngayon po ay Pablo. Christian name na yung tinatawag na Pablo. So, tingnan natin ngayon, pagpatuloy natin sa Filipos chapter 3, verse 6. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia, kaya't kung sa pagiging matuwid, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Ganun siya kasigasig na sundin ang kautusan, sapagkat ayon sa mga Pariseo, ayon sa mga katuruan ng mga Pariseo, ang kautusan ay isang sagradong gawain o sagradong utos na dapat sundin ng lahat ng mga tao. At ayun nga po ay siya mismo nagsabi na ang lahat ng nabubuhay sa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. At ito ngayon ang ipinaglalaban ni Pablo na ang pananampalataya kay Jesucristo, ang pagbabago ng puso, ng kaloob-looban, ang siyang mahalaga, hindi ang mga panlabas na tinatawag na confidence in the flesh o yung panlabas na nagawain o yung tinatawag na according to the flesh. And then tingnan natin ngayon sa 1 Timothy chapter 1 verse 13. Ano ang nakalagay po diyan? Kahit na nung unay, sabi niya, nilapastangan, inusig at nilait ko ito siya. Sino siya? Ang Panginoon Jesucristo. Si Kristo ay, sabi doon, kapag nilalapastangan mo o inuusig mo ang katawan ni Kristo, ang mananampalataya, ang inuusig mo ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sabi niya, kahit na nung unay nilapastangan, inusig ko at nilait siya, si Kristo, sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. So, lahat ng mga bagay nito ay sinasabi ni Pablo na ang lahat nito ay dahil sa ako'y inosente, ako'y, sabi niya, nahabag sa akin ng Panginoon dahil hindi ko nalalaman ang aking ginagawa at dahil dito ako ay kinahabagan ng Diyos. Kaya makikita natin, sinabi ni Pablo, dahil sa biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, tingnan po natin pa kasunod. Sa verse 7 ng Filipos, chapter 3. Sabi dito, ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon, ano yun? Ang pagiging pariseo, ang pagsunod sa kautusan na siya po ay walang kapintasan, ang pagtuli sa kanya na siya'y lahi ng mga ng Hebreo mula sa lipi ni Benjamin. Sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon, ano sabi niya, ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Ibig sabihin nito ay walang saysay ang lahat ng kanyang na-accomplish. Walang saysay ang lahat ng kanyang mga nagawa noong siya ay hindi pa mananampalataya, na walang saysay, walang kabuluhan ang lahat ng mga ginawa niya noon, sapagkat ang lahat ng iyon ay parang mga basahan lamang o basurahan sa harapan ng Panginoon. So, dagdagan pa natin sa verse 3, sa verse 8. Oo, sabi niya, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano yun? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. So, ang punto ni Pablo ngayon, hindi yung
natupad niya yung kautusan, hindi yung siya ay natuli sa ikawalong araw, hindi yung dahil siya ay Israelita, isang Hebreyo, katutubong Hebreyo, hindi iyon, sabi niya doon, kundi ang makilala ang Panginoong Hesukristo na siya ang tinatawag na tanging dahilan kung bakit binilang niyang kabuluhan, walang kabuluhan ang lahat ng iyon. Sabi niya, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Sabi niya, makamtan ko lamang si Kristo. So, bagay na dapat po natin pag-isipan mabuti ngayon. Ano ba ang mga bagay na pinahalagahan natin? Yung mga panlabas na gawain, yung mga panlabas na kung saan ay mga, sabi niya, according to the flesh, yung confidence in the flesh. Na ito yung mga ginawa ko, ito yung aking mga accomplishments, ito yung aking mga awards, ito yung lahat ng mga ginawa ko. Sabi roon, lahat ng yan ay pawang walang kabuluhan. Sa verse 9, at lubusang kong makasama, o lubusang makasama niya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Maliwanag na sinasabi ni Pablo na kahit na sundin mo ang 10 kautusan o lahat ng kautusan, hindi pa rin maibibilang na matuwid ang isang tao sapagkat sabi roon, ang lahat ng nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. At sabi roon, kundi sa pananalig kay Kristo, ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Of course, pananampalataya natin directly kay Kristo sapagkat siya lamang po yung tanging daan, ang tanging siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sabi roon, hindi tayo mapapa sa langit, hindi tayo makakapasok sa langit kung hindi sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang tanong ngayon, bago natin tignan yung ating unang punto, ano ang nais ni Pablo na maipagpatuloy niya na makamit tungo sa hangganan? Ano yung kanyang tinutukoy dito na makamtan hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hanggang sa hangganan? Katulad po ng isang manlalaro. Bigyan natin ng isang illustration. Ang mga manlalaro, ito ay basketball, ito ay boxing, ito ay soccer, ito ay football, lahat ng mga sports na kung saan ay ginagampanan ng mga manlalaro. Ang kanilang hangarin ay makapasok sa finals. At doon sa finals na yon, sabi roon ay doon ang tinatawag ng championship at doon sila bibigyan ng reward. Ang kanilang hangganan doon ay makamtan ang finals, mapunta sa finals. Tulad ng basketball, magagaling sila Michael Jordan, sila LeBron James, sino pa yung mga paborito nating mga manlalaro sa basketball, si Paeng Nepomuceno sa larangan ng bowling at ang iba pang mga chess masters. Makikita natin si Efren Bata, magaling sa bilyar. So lahat ng iyan ay ang kanilang hangarin ay makapasok sa finals, makapunta doon sa dulo hanggang sa sila po ay sumama sa championship. At ito po ating pag-uusapan ngayon, ano ang nais ni Pablo na makamit tungo sa hangganan? Dito po natin titignan sa verse 10. Tingnan natin. Ano sabi? Yung tinatawag na full knowledge of Christ. Ang nais ni Pablo ay magkaroon ng kaalaman, ng sapat o ng labis na kaalaman, yung kompletong kaalaman tungkol kay Kristo. Tingnan natin. Ang sabi sa chapter 3 verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Tandaan natin, ang lahat ng ito ay bagay na sinasabi ni Pablo na ako binilang kong kalugihan ang pagiging Hudyo, ibinilang kong kalugihan ang matuli sa ikawalong araw, ibinilang kong kahulugan na masunod ang kautusan ng walang kapintasan sa akin. Ang lahat ng iyon ay pawang walang kabuluhan. Ang sabi niya, makamtan ko lamang si Kristo. Sabi niya rito sa verse 10 ay yung full knowledge of Christ, ang kanyang naisin, ang lubusang makilala
si Kristo. So, tingnan natin sa Ephesians chapter 4 verse 13. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Mga kapatid, si Pablo ay naghangad ng maraming bagay sa kanyang buhay. Kumuha siya humingi siya ng sulat na kumbaga yung sulat na yun ay galing sa pinakapunong saserdote na kung saan ay kanyang daladala ang sulat na yun para usigin ang lahat ng mga mananampalataya kay lalaki, kay babae at upang ibalik kaladkarin patungong Jerusalem at doon ay litisin ang lahat ng mga Kristiyanong naniniwala sa daan ng ating Panginoon Kristo. Sabi niya, lahat yun ang kanyang unang layunin na kaladkarin o i-persecute o kanyang usigin ang mga mananampalataya. Pero ngayon, nagbago, bumaliktad ang mundo ni Pablo. Noong siya po ay katagpuin ng Panginoon, nung ma-encounter niya ang Panginoong Kristo, na kung saan doon po sa daan patungo ng Damasco, sabi ng Panginoon sa kanya, Pablo, Pablo, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Tandaan natin, ang iglesia ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon Kristo. At ang bawat nangyayari sa bawat mananampalataya ay ramdam ng ating Panginoon Kristo. At kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo Kristiyano o sa mga Kristiyano, ay siyang ginagawa mo sa ating Panginoon Kristo. Kaya noong siya ay kinatagpo ng Panginoon, Saulo, bakit mo ako inuusig? Hindi naman talaga siyang inuusig, di ba? Kung baga titingnan natin, pero ang inuusig lamang niya ay ang mga mananampalataya na sumusunod sa daan ng ating Panginoon Kristo o sumusunod mismo sa Panginoon Kristo. At sabi roon, kung anong ginawa mo sa kalitlit ang mga bagay, mga taong ito, ay siyang ginawa mo sa akin. Kaya si Pablo ay kinatagpo siya ng Panginoon sapagkat ang kanyang layunin ay parusahan, usigin, kaladkarin, ikulong ang mga mananampalataya. Subalit, hindi hinayaan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na yun. So, tingnan pa natin. Nakita natin na ang unang layunin ni Pablo ay makilala ng lubusan ang Panginoong Jesucristo. The full knowledge of Jesus Christ, sabi niya roon. Pangalawa, ay yung the power of resurrection of Jesus. Yung tinatag na the power of resurrection of our Lord Jesus Christ, that I may know Him and the power of His resurrection. Tingnan natin sa verse 10 ulit. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo at pangalawa ay maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. Marahil ay ito po yung ating pinakaparang reward sa ating lahat ng mga mananampalataya. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. At upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan, kailangan maranasan natin ang pagkabuhay na muli sa ating buhay. At sabi rito sa Pahayag chapter 20 verse 6. Sabi rito, papalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Tayong mga mananampalataya, ang lahat ng mga naniniwala at nananalig sa Panginoon Kristo ay pinangakuan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. At kung tayo ay buhayin muli sa unang pagkabuhay, yung the first resurrection, sabi roon, ay sila po ay walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Kaya masasabi nating mapalad ang mga nangamatay na unang nangamatay kay Hesus Kristo. Mapalad sila sapagkat
sila po ay bubuhayin muli ng Panginoon. At kapag sila ay nakasama sa unang pagbuhay na muli, sabi roon, walang kapangyarihan ang pangalawang kamatayan. Naalala niyo yung mga sermon natin nung araw na merong ilang uri ng kamatayan. Ang uri ng kamatayan ay una ay yung kamatayang espiritual. And then pangalawa ay ang kamatayang physical. At ang kamatayang pangalawa na sinasabi doon na yung kaparusahan na sila po ay mapupunta sa impyerno. Subalit, meron pong pagkabuhay na muli kapag ang isang mananampalataya, tayo ng mga mananampalataya, ay nakasama sa unang pagbuhay mula sa mga patay. Sabi roon, wala ng kapangyarihan sa atin ang pangalawang kamatayan. Kung kaya sabi ni Pablo, gusto kong maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. So si Pablo, ang iniisip niya ngayon, ay una ay makilala niya ang Panginoon at ang pangalawa ay maranasan ko ang pagkabuhay na muli. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kasi kung si Jesucristo ay binuhay na muli, tayo rin ng mga nananalig sa ating Panginoon Jesucristo, ang bumuhay kay Kristo ay siya rin bubuhay sa atin sapagkat taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Anong sabi sa Roma chapter 6 verse 5? Sabi roon, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Napakasagana ng biyaya ng Panginoon sa atin ng mga mananampalataya. Kung bakit ang kasiguruhan, ang katiyakan na tayo ay nakasama ni Kristo sa kanyang kamatayan sapagkat si Kristo ay namatay, tayo rin naman po ay itinuring ng patay na sa kasalanan. At doon sa kamatayan natin sa kasalanan ay nagkaroon tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan. At mararanasan natin ang pagkabuhay na muli sapagkat si Kristo ay nangako sa atin na tayo po ay muling bubuhayin. Tiyak na tayo ay makakasama niya sa muling pagkabuhay na katulad ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. And then, so nakita natin, meron po si Pablo ay nagnanais na makilala si Jesucristo, yung full knowledge of Christ. And then pangalawa ay magkaroon po ng tinatawag na maranasan niya ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, na ating pag-uusapan naman ay ang kanyang ninanais ngayon ay, sabi niya doon, ay yung fellowship of His suffering. The fellowship of His suffering. Makakasama sa mga kapigatian na kung saan ay, kung si Jesus ay nakaranas ng kapigatian, tayong mga nananalig kay Jesucristo ay magkakaroon din po ng tinatawag na mga sufferings o ng mga paghihirap o ng mga tinatawag na mga challenges sa buhay natin. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Sabi sa verse 10 ulit, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang muling pagkabuhay, at makibahagi sa kanyang paghihirap. Sabi ni Jesus, walang alipin na masihigit pa sa kanyang Panginoon. Tayo ay mga servants o mga alipin ng Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo ang siyang ating master, ang ating Panginoon. Kung si Kristo ay inusig, tayo rin ng mga mananampalataya ay kasama sa mga uusigin o kasama sa mga kahirapan. At kung tayo po ay naghihirap o tayo nakakaranas ng paghihirap, nakikiisa tayo o nakikibahagi tayo sa paghihirap ng Panginoon. So dahil dito ay si Pablo, hindi niya ninais na siya magpakayaman, magpakadalubhasa, hindi niya ninais na siya magkaroon ng maraming sabihin natin kaalaman sa kautusan o bagay sa kamunduhan ito. Hindi niya ninais yun.
ang kanyang naisin lang ay makibahagi sa paghihirap ng ating Panginoong Kristo. Ano sabi diyan sa John chapter 16 verse 33? Tandaan po natin. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Tandaan natin ang ating pakikipag-ugnayan kay Kristo. Bagamat ito ay mahirap, bagamat ito ay sabihin natin may mga pasakit, sabi niya, tandaan ninyo, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. We have peace with God. Sabi roon, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Pinapangunahan na ng Panginoon ang kanyang mga alagad na sa kanyang pag-alis, sabi roon ay ang kanyang mga alagad ay magdaranas ng mga kapigatian sa mundong ito. Pero sabi niya, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Na pagtagumpayan niya na ang kadiliman. Na pagtagumpayan niya na ang kasalanan. Na pagtagumpayan niya na ang lahat ng mga pangit sa buhay natin. Na pagtagumpayan niya na ang ating kamatayan. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Magdaranas nga kayo ng mga kapigatian sa mundong ito. Subalit lakasan ninyo ang inyong loob. Subalit magpatuloy kayo sa pagtitiwala sa akin, sabi ng Panginoon. Magpatuloy lamang kayo sa pakikipag-ugnayan sa akin. Magpatuloy lamang kayo sa pagmamahal ko. Magpatuloy lamang kayo sa pagsunod sa aking mga kautusan. Sabi ron, tibayan ninyo ang inyong loob. Sabi ng Panginoon, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kapatid, ang lahat ng ito ay paalala ng Panginoon sa atin na kung saan ang pakanaisin natin ay ang makilala sa ng lubusan. At sabi doon ay upang maranasan natin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon Kristo at makasama tayo sa tinatawag na kapigatian o magdanas din tayo ng kapigatian ng katulad ng ating Panginoon Kristo. Pang-apat. Tingnan natin yung pang-apat. Being comforted to his death, na tayo po ay aaliwin sa kamatayan ng ating Panginoon. Ano po ang sabi muli doon sa verse 10? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad ng kanyang kamatayan. So being comforted to his death, na tayo po ay makaranas ng katulad ng kamatayan sapagkat kung si Kristo ay namatay at siya ay muling nabuhay, tayo rin po mga nananampalataya, sumasampalataya sa Panginoon, ay makakaranas tayo ng kamatayan. Subalit, tandaan natin, pagkatapos ng kamatayan ay may buhay na walang hanggan. Basahin po natin ang Romans chapter 6, verse 2. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? So kung tayo po ay mga mananampalataya, tayo po ay nabautismuhan sa kamatayan ng katulad ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, tayo ay nakiisa sa kamatayan ng Panginoon. Lalong-lalo na po na kapag tayo po ay meron pong water baptism. At ito ay tinuturo natin sa mga taong nais na sumunod sa Panginoon na ang bautismo ay simbolo ng paglibing, na tayo ay nilubog sa tubig, simbolo na yung paglibing, at nung tayo ay bangon, simbolo ng ating pagpabagong buhay, simbolo na tayo ay binuhay na muli doon sa kalangitan sapagkat ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Next, sabi rin sa verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. So, lahat po tayo, nasasabik na tayo sa ating tinatawag na church outing by October, itong taong ito. At tayo po ay nag-iipon na ng ating mga contributions na para makasama po tayo sa ating church outing, at doon po gaganapin din ang tinatawag nating
baptism o yung water baptism. At nakita ko na maraming maraming mga mananampalataya na nagdi-desire na makasama doon sa ating church outing at lalong-lalo na sa bautismo. At meron ng mga nagsabi sa akin, Pastor, pababautismo ko po yung aking mga anak at yung mga anak niya ay willing naman, siyempre, willing naman magpabautismo ang kanyang mga anak. At meron pa tayong mga kapatiran na nais na nagbigay ng desire sa akin, nagsabi ng kanilang hangarin, Pastor, gusto ko na rin po magpabautismo. Bawal sa ating bautismo na gagawin, ay meron po tayong mga tinatawag na mga seminar o yung mga pag-aaral para sa ganun ay maunawaan natin ang anong ibig sabihin ng bautismo. Tandaan natin, ang bautismo ay hindi po nakapagliligtas. Ito ay simbolo ng ating, sinasabi nating simbolo ng ating pagsunod, simbolo ng ating kamatayan at ng muling pagkabuhay na muli sa ating buhay spiritual, namatay tayo sa ating kasalanan at nabuhay spiritual sa pamamagitan ng bautismo. Sabi roon, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin na mga nabautismuan, tayo rin na mga sumasampalataya kay Kristo, ay magkaroon ng panibagong buhay. At ito po yung tinatawag na born again spirit, panibagong buhay. Na hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi po tayo nakaranas ng born again spirit. O yung pagbabagong buhay nung tayo po ay binago ng Panginoon sa ating spiritual. Nung tayo ipinanganak na muli sa ating spiritual. Ang tinatawag na born again ay tayo po ay ipinanganak sa laman. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang pinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Ang ibig sabihin nito, ito po ay dalawang magkahiwalay na karanasan. Naranasan natin ipanganak sa laman at kailangan din natin maranasan ng ipinanganak sa espiritu. Ang pinanganak sa laman ay nagkakasala. Alam niyo ba 'yon? Ang pinanganak mula sa ating mga sinapupunan ng ating mga ina ay mga makasalanan. Subalit ang nais ng Panginoon, tayo po ay ipanganak na muli sa espiritu upang tayo po ay mamuhay ng espiritual, upang tayo ay mamuhay na may pagsunod sa Panginoon. Hindi mo kayang sumunod sa kautusan ng Panginoon kung wala kang panibagong buhay o tinatawag na born again spirit. Tandaan po natin yan, na ang kahit na anong gawin ng isang taong matalino, mayaman, sabi nating mabait o relihiyosong tao, kung wala siyang karanasan ng pagkabuhay o ng kapanganakang muli, ang lahat ng kanyang gagawin ay pawang mga basahan lamang sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo, itinuturing kong kalugihan ang lahat ng iyon. Itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng nagawa ko. Sapagkat ang lahat ng ginawa ko na iyon ay ayon sa laman. Subalit ang ginagawa ko ngayon ay ayon sa Espiritu, ang makilala ang Panginoon, ang magkaroon na maranasan ko ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkabuhay na muli. Ang ako'y makasama sa kanyang kahirapan at makaisa sa kanyang kamatayan. Ito nga po yung pinag-uusapan natin ngayon. Kapatid, ang lahat ng ito ay pawang sinasabi ng Panginoon sa atin na ang lahat po ng ating mga ginawang mga bagay noong pang-una ay wala pong kabuluhan. Anong sabi sa verse 5? Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo ay sumunod sa tagubili ng kanyang Ama. Si Kristo ay nanalig sa kanyang Ama. Si Kristo ay lagi niyang binibigay ng kaluguran ang kanyang Ama sa lahat ng kanyang ginagawa. At si Kristo, sabi niya, hindi ang kalooban ko ang mangyari, Ama, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Naway ganun din po ang ating maging karanasan sa buhay natin. Na tayo mismo ay magkaroon ng masiding pagsunod sa tinatawag na salita ng Panginoon, na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, maging kay Jesucristo. Sabi ni Kristo, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin.
At sabi roon, ang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Kung si Jesus ay nananahan sa atin, mayroon po tayong buhay na walang hanggan. At dahil dito, tinitiyak ng Panginoon Kristo na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. So dahil dito ay pinapakita natin si Pablo, yun ang kanyang naisin na ang makamtan, ibilang niyang walang kabuluhan ang lahat ng kanyang mga naging karanasan. Ngayon po, sabi po rito, tingnan natin sa Philippians chapter 3, verse 18. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ni Kristo. Alam niyo, mga kapatid, nakakalungkot. Ang ating buhay ay talagang itinalaga na ng Panginoon na tayo ay magdanas ng mga kapigatian sa buhay. Subalit mayroong mga Kristiyano ay hindi nila matanggap ang mga pagsubok, ang mga kahirapan sa buhay. At ang iba ay tumatalikod. At pagkatapos ng tumalikod, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ng ating Panginoon Kristo. At dahil dito, tayo po ay binibigyan ng babala ng Panginoon. Na huwag tayong maging katulad ng mga tumalikod, yung mga taong hindi na sumunod sa Panginoon at ngayon ay nabubuhay pa ng higit pa sa masama kaysa sa dati na kanilang ginagawa. Kaya sinabi ni Kristo, sinabi ng Panginoon na kung ang katulad ng isang taong inaalihan ng masamang espiritu. At yung masamang espiritu na yun ay umalis at nung siya ay bumalik ay nag-invite pa ng maraming masamang espiritu na pumasok sa loob ng tao. Marahil ganun din po ang mga taong matapos nilang matutunan, maranasan ang mga spiritual na bagay. At pagkatapos nito ay manumbalik sila sa dating lang gawain. Sabi roon, mas masama pa ang kanyang buhay kaysa noong dati. Sapagkat naranasan na niya ang kamatayan, subalit nang siya ay nabago, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng pananampalataya, subalit tumalikod siya at nagkaroon po ng pagtatamlay sa kanyang pananampalataya. Mas matindi, mas masindi pa ang kasalanan na kanyang dinaranas sapagkat ang lahat ng bagay na yon ay walang kapatawaran. Yun po yung tinatawag na pagkakasala sa Espiritu. So ngayon, tingnan po natin ngayon. Sabi sa Pilipos, sa ating pong conclusion. Bago natin tingnan ng Pilipos, nais kong basahin mula sa aklat po ng Pilipos chapter 3 verse 14. Sabi ni Pablo, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang buhay na hahantong sa langit. Mga kapatid, kung si Pablo ay nagpapatuloy patungo sa hangganan, magpatuloy din po tayo tungo sa hangganan. Na huwag po tayong katulad ng ating binasa kanina, na tumalikod at naging kaaway pa ng krus ni Kristo. Hindi po ito ang naisin ng Panginoon sa atin. Ang mga pagsubok, ang mga pasakit sa buhay natin ay pawang mga sangkap upang tayo ay hubugin ng Panginoon, na tayo ay tumatag at lumago sa ating pananampalataya. Ano ang mga bagay
na humahadlang sa atin upang hindi tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Katulad ng kahirapan ngayon, ang COVID, ang pandemya, ito ba ang magiging hadlang sa atin upang hindi tayo magpatuloy sa pagtitiwala, sa pagsunod, sa pamumuhay bilang isang Kristiyano na iniligtas ng Panginoon mula sa kasalanan? Ito ba ang magiging hadlang upang hindi tayo magkaroon ng panahon upang basahin natin ang Biblia, upang hindi tayo dumalo sa mga banal na pagpupulong? Ang ating mga pinagtatrabahuhan, ang ating mga hanap buhay, ito ba ang nagiging hadlang upang hindi tayo magpatuloy sa Panginoon? Ginagawa nating dahilan ng ating mga trabaho upang hindi tayo makadalo maging sa ating pananambahan. Ginagawa nating dahilan ng ating mga anak upang hindi tayo makapag-aral ng salita ng Diyos. Ginagawa nating dahilan ang ating mga kaabalahan upang hindi tayo manalangin at makipag-usap sa Panginoon. Ano ang umahadlang sa iyo, kapatid? Ano ang dahilan upang hindi ka magpatuloy sa pananampalataya at hindi magpatuloy sa iyong mga natutunan? Tandaan natin, lahat ay lumilipas, lahat ay kumukupas, lahat ay nagwawakas. Ang ating mga hanap buhay nagwawakas. Ang ating kapirahan kumukupas. Ang ating mga katawan, ang ating lakas ay kumukupas. At lahat ng yan ay nawawala. Nagwawakas. Nagwawakas ang mga maliligayang araw natin sa mundong ito. Subalit, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, tulad nga ng malimit kong sabihin, sabi nga sa verse 18, marami ang namumuhay na kaaway ng Panginoon. Kapatid, huwag po tayong tumalikod sa pananampalataya. Huwag natin talikuran ang binigay na ministeryo ng Panginoon sa atin. Huwag nating talikuran ang utos ng Panginoon na basahin ang Biblia, pagbulay-bulay nito araw at gabi. Huwag natin talikuran ang habilin ng Panginoon na humayo tayo at gawin nating alagad ang lahat ng bansa. Huwag nating ipagkibit balikat ang utos ng Panginoon na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Patawarin ang lahat na nagkasala sa atin. Ang lahat ng ito ay pawang sinasabi ng Panginoon sa atin. Balit kung patuloy po tayong tatalikod sa ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano, saan tayo tutungo sa hangganan? Sabi ni Pablo, dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinanggap na nga ba natin ang Panginoon, ang salita ng Diyos, noon at hanggang ngayon? Nagpapatuloy ba tayo sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Jesucristo? Ang ating bang tinanggap ay nawawala, naglalaho? Hindi. Sabi ng Panginoon, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Mananatili ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Mananatili ang kanyang mga salita sa iyong puso. Mananatili ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-iingat. Mananatili ang kanyang mga pangako sa atin na hindi tayo iiwanan ng Panginoon. And then in verse 6, sabi roon, sabi doon sa verse 6, natitiyak kong ang mga mabubuting gawain. Pilipos chapter 3 verse 10. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Kapatid, ipagpatuloy natin ang ating mga natutunan. Ipagpatuloy natin ang mga tinanggap nating kaligtasan.
ipagpatuloy natin ang layunin ng Diyos sa buhay natin, na ipahayag natin ang mabuting balita. Ito po, natitiyak po, ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesus Kristo. Ngayon po ay tinanggap natin ang mabuting balita, ang salita ng Panginoon na dapat po nating isakatuparan sa buhay. Magpatuloy po tayo. Read your Bible every day. Basahin po natin ang Biblia araw at gabi. Huwag natin kaliligtaan. Ang Biblia ay patuloy nagbibigay ng kaliwanagan sa lahat ng ating mga daraanan, maging sa lahat ng ating mga desisyon. Purihin po ang Panginoon. God bless you all. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Ang mga salita mo na aming pong natunghayan, naway ito'y maging buo sa aming kaisipan na magpatuloy kami hanggang sa hangganan. Magpatuloy kami hanggang sa kami ay nabubuhay pa sa mundo ito. Huwag naming hahayaan na ang salita mo ay manlamig sa aming mga puso. Kundi patuloy na mag-init ang mga salita mo at ito'y aming isakatuparan, sundin ang lahat nito sa ikaliwalhati ng dakilang pangalan. Panginoon, pagpalaan mo po ang bawat isa sa amin. Nawa ay hindi po yung panlabas lamang na pananampalataya, panlabas na pagsunod lamang, kundi sa loob ng aming mga puso ay baguhin mo po kami at magkaroon po kami, O Diyos, ng kauhawan, ng kasabitan na ikaw ay aming pong paglingkuran, na ikaw ay aming sundin sa aming mga buhay, na ikaw ay aming pong maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Ang lahat na ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at Amen.